Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga pag-usapan po natin itong pamumulitika ho ng ating DSWD at tila ata, ewan ko lang pero mukha atang pinipigilan ni Tambaluslos etong DSWD para po magbigay ng tulong ho sa mga humihingi dito ho sa Office of the Vice President. Yan ho ang napag-alaman ho ng ating ilang mga senador na kung saan ginigipit ng DSWD ang supposedly kanila pong trabaho na tumulong sa ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ho dun sa mga nangangailangan. Alam nyo ho, hindi naman po sa kaila sa atin, pagka ang DSWD tumutulong, pag iba ho ang mga politikong lumalapit sa kanila, pero tila ho pag ang Vice President o di kaya ang Office of the Vice President ang humingi ng tulong, talaga nga namang pinipigilan. Alam nyo, hindi ho maganda yan. Yang ginagawa nyong pamumulitika, ang nadadamay po dyan ay yung mga maliliit nating kababayan. Alam nyo, ganito kasi yung ginawa nila, di ba? Kung matatandaan ninyo, kasama ho yan sa trabaho ng Vice President o sa Office of the Vice President, yung tumutulong sila. Yan nga ho yung nangyari. Ang ginawa ho ng pamahalaan nito, lalong-lalo na yung Kamara, yung mga congressman na sip-sip kay Tamba, tinanggalan. Kalahati ho ang tinanggal na budget. Mantakin mo kalahati. Bakit ho? Ang sabi nila, ang sabi po ng mga kongresista yan na nagbibigay ng o nagbabalangkas ng budget, ang sabi nila, kasi nagiging redundant na yung pagtulong sa ating mga kababayan. So sinasabi nila, trabaho yan ng DSWD, tapos yung mga iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng DOLE, hindi naman daw trabaho ng opisina ng Vice President ang tumulong. Ganito po kasi ang siste sa ating gobyerno. Kahit ho nung panahon ni Pangulong Duterte, pag lumalapit po sa Office of the Vice President, meron po silang pantulong. Ang ginawa ho ng mga kongresista nating mga sip-sip sa tumbong ni Tamba, tinanggal po yung pantulong ng opisina ng Vice President. Tapos, ang ginawa nila, kesyo, hindi, doblado na yan. Bakit? Trabaho yan ng DSWD. Okay. Fine. Wala naman pong problema si Vice President doon. Kaya nga ngayon, pag may humihingi ng tulong sa kanila, nagbibigay na lang sila ng parang nire-refer na lang po nila sa DSWD yung mga humihingi ng tulong. Ngayon, pag nalaman ng DSWD na nanggaling ang referral sa OVP, hindi nila ho tinutulungan, iniisnab ho nila. Di maganda yan. Diba? Ang ginagawa po nila, Office of the Vice President, kay BP Sara Duterte yan. Wag yan bigyan, wag yan tulungan. Alam nyo po, yun na nga ho yung masama diba? Kaya nga, supposedly, tinanggal na nga ho yung sanang, alam mo yung pag humingi ang kababayan natin ng tulong sa opisina ng Vice President, dati direkta na nilang natutulungan. Tinanggal yung budget na pangtulong. So ngayon, pag ni-refer nila sa DSWD, na supposedly lalong humaba yung yung ika nga yung red tape, 'di ba? Kaysa na makahingi ng tulong sa OVP diretso, dapat 'di ba ang DSWD hindi ho. Namumulitika ho ang DSWD. Tapos, ito ho ang kanilang dahilan. Pakinggan po natin kasi maganda ho itong matalakay para ho malaman ng mga kababayan natin kung papaano ho binabagsak ang OVP at kung papaano inaangat yung kanilang boss na si Tamba. Ito, pasok. May panibagong buwelta ang Office of the Vice President sa DSWD. Hindi raw totoo ang sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na tinatanggap nila ang lahat ng nagre-request para sa ayuda. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Inaccurate
at misleading. Ganito inilarawan ng Office of the Vice President ang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na wala silang hinihindian sa mga inilalapit sa kanila ng Office of the Vice President para bigyan ng ayuda. Katunayan, maraming beses na raw na tinanggihan ng ahensya ang referrals ng opisina ni... Ayan po yan po ang sinabi ng ating Vice President. Ang dami hong tinanggal o tinanggihan ng tulong, ng malasakit, ng alam mo yung pagmamahal dito sa ating taong bayan, pag ang nag-refer ay ang Office of the Vice President. Ayan ang tinatawag mo talagang literal na pamumulitik ang ginagawa ng gobyernong ito. Talaga namang alam mo yun, pag hindi ho galing kay Vice President, ay pag hindi ho galing kay Tamba, ang wala, kailangan po galing sa mga kongresista, di ba? Para ika nga bumango yung kanilang nabubulok na mga pangalan at nabubulok na opisina, para ho bumango, ang gagawin ho nila pagka referral galing ho sa opisina nung tambaluslos na yun, sigurado granted yan. Pero ngunit datapat subalit, pagka sa OBP daw, laging decline. Lagi hong, galing yan kay BP Sara Duterte, siya pumirma dyan. Decline natin yan. Hindi ho akala ko ba, di ba? Kaya nga nyo tinanggal yung budget sa OBP kasi doblado na. Ibig sabihin, redundant na yung trabaho. Ibig sabihin, dapat tulungan nyo na. Kasi hindi naman po ang ang issue dyan, kanino ba galing? Ang issue ho dyan, kanino ho ba sila, sino ho ba nangangailangan ng tulong? Di ba ho? Ito, sasabihin na naman nila, wala na kasi, yun ang bintang nila nangungurap daw to si BP Sara Duterte, kung saan daw ginagamit, kaya tuloy tinanggalan. Kalahati ho mahigit yung binawas na budget. Pero ngayon, eto yung mismong nangangailangan na ang humihingi ng tulong, tinatanggihan ng DSWD. Naku po, di maganda yan. Gatchalian, alam mo, umayos ka, Gatchalian, hindi porket inilagay ka dyan sa posisyon mo, alam naman po natin kasi ito hong si Gatchalian, pamilya ho ito ng mga politiko. Naging mayor din ho ito. Alam ho nito maglaro sa politika. Alam ho nito na alam mo naman mga Pilipino, di ba? Ayuda is life sa Philippines. Hindi, totoo naman Yan ho talaga, alam mo, paano ko masasabing ayuda is life in the Philippines? Di ba, meron survey na kesyo mas mataas daw ang Duterte kaysa sa Marcos. Alam mo, posible naman talaga yun. Alam niyo kung bakit? Nag-focus ang gobyernong ito sa ayuda. Ayuda. Ang mga Pilipino kasi, pasensya na, huwag ko kayo magagalit, mga Pilipino, Pero hindi naman po natin di sila masisisi. Talagang marami sa Pilipino, patay gutom. Patay na gutom pa. Hindi, bakit patay gutom? Nag-aantay lang sa limos ng gobyerno. Yun ang totoo. Yan ang nakitang advantage ng gobyernong ito. Okay, mga patay gutom pala kayo Mga pala kayo abang sa ayuda kayo Hindi, alam mo, hindi ako marami yung mga Pilipino at alam mo yan na mga mayor. Alam mo yan ni Gatchalian, na ang mga Pilipino talaga nag-aantay sa limos. At pag ikaw ang namalimos, kaya nga hindi nyo ba napapansin? Lahat talaga mga politiko, ayuda, kaliwat kanan. Lahat na mga may pangalan pa, yung isa nga doon, kape. Pinamimigay, kape. Hindi, alam mo yung mga basic needs na kailangan ng mga basic po ang kape. Pag walang kape, hindi po tayo nagigising na maayos, di ba? Basic need ng mga Pilipino, talagang nanggagaling pa sa mga politiko. Kasi naman po tayo, patay gutom naman po kasi talaga tayo. Pag binigyan tayo, nilimusan, mantakin mo magkano lang isang sachet ng kape. Tapos iboboto na kagad natin. Ay sama di ba? Eto masama.
Bakit? Nagbigay ng ayuda, akala nila galing sa gobyerno. Akala nila galing dun sa politiko. Hindi nila alam, pera nila yun. Alam, meron nga ako na post eh. Meron ako nabasa na post. Tuwan-tuwa pa siya. Maraming salamat, Congressman Sandro Marcos, sa ayuda. Tapos, alam nyo mga kababayan, huwag nyo naman masyadong ibaba yung dignidad natin. Sa simpleng kape, sa simpleng ilang piraso ng delatang unhealthy, tuwan-tuwa tayo, di ba? Ito nga, nagtataka nga ako, meron pa isa dyan. Ito, yung tumatakbong mayor sa Maynila na sino ba yun? Basta, nakalimutan ko na yung pangalan ng networker na yun. Mayaman yung networker na yun eh. Alam mo, diskarte niya ngayon, mamigay. Meron pa siyang kunwaring ibinenta niya yung kotse niya, tapos namimigay siya sa mga taga Maynila. Tuwan-tuwa naman yung iba mga taga Maynila, namimigay to, mabait to. Alam nyo mga kababayan, makinig kayo, buksan nyo puso't isipan ninyo. Ha? Pag ang isang politiko namigay, pag ang isang politiko nag-invest sa pagbibigay, na kunwari galing pa sa bulsa nila, ipupusta ko sa inyo, pagtungtong na pagtungtong yan. Naku po, sigurado kung kaliwat kanan ang kanilang project, no? Tapos ang kontraktor, kapatid, kamag-anak, asawa, jowa, kabit. Ganyan to, di ba? Kasi saan ho nila bawiin yung kanilang limpak-limpak na di ba, na ininvest. Di ba? O yun na masama dun eh. Kaya nga itong sabing nagmamagaling na networker na tatakbong mayor, ang kapal din ng mukha nitong networker na to, no? Tatakbong mayor, ang pangbida niya, namimigay pa daw siya ng spam, pambihira. O, di ba? I mean, tawag dito, level up yung kanyang pagbibigay ng ayuda. Bigyan natin ng spam. Akala mo naman nakakatuwa yun. Unhealthy niyang pagkain na yan, bibigay mo pa. Di ba? O gusto ata kayong, hindi baka naman gusto kayong patayin mga taga Maynila. Bibigyan ba naman kayo ng lason? Hindi naman. Banat ba? Baka naman sabihin ng spam. Hindi hindi ko sinasabing lason yung spam. Ang sinasabi lang po natin, unhealthy po yan. Hindi maganda maidudulot. Ang tawag ho dyan, processed food. Magtanong kayo sa kahit sino mga nutritionist o di kaya health advocate, wala magsasabi sa'yo, alam mo, gusto mo maging healthy? Kumain ka ng spam araw-araw. O, ayan, healthy itong spam. Madaming vitamina makukuha dito, di ba? Pero sa bagay ho sa kanya yun. Bakit? Kasi spam, it looks mayayamanin. It looks imported. Maganda, masarap. Totoo naman, aminin natin, napakasarap nun. Pagka nilagyan mo ng kanin nun, may toyo at ketchup. Gutom tuloy ako. Hindi, masarap yung panglabas. Pero anong nadudulot nun sa katawan? Lason sa katawan. Ika nga, ibig sabihin, magiging unhealthy ka. Processed food yun eh. Bagay doon sa namimigay. Bakit? Mukhang mabait. Mukhang matino. Mukhang may concern. Pero pag yan, nahalal, magiging lason sa lipunan yan. Ganyan po kasi mga natin ang ating mga politiko eh. 'Di ba, namimigay. Gumaganong-ganon pa. Mamimigay, 'di ba? Namimigay ng ng pera, ng ayuda, 5,000 pesos. 'Di ba? Akala mo maganda, wow, ang bait naman ni congressman. Ang bait naman ng congressman na ito, namimigay. Hindi nyo alam, yung pera na yun, galing yun sa pondo ng taong bayan. Galing sa tax natin yun, hindi galing sa kanya yun. Kayo naman, tuwan-tuwa. Diba? Kayo naman po, tuwan-tuwa. Yun na nga matindi. Tax ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan yan. So, dapat, kahit kaninong referral manggaling, kahit sa oposisyon, na halimbawa ni si VP Sara Duterte, kahit sa kanya manggaling yung referral,
dapat iginagrant yun ng DSWD. Hindi nyo ginagrant pinupolitika nyo para talaga, sasabihin nyo iba, walang nagawa. Ganyan ang gagawin nila kinalhati yung budget, talagang yung budget ng OBP para lang mag-function yung opisina. Tapos hindi makatulong. Tapos tingnan mo, sasabihin nila, ano nagawa ni VP Sara Duterte? Di ba? Kasi nga minsan yung mga kababayan natin, 'di ba? Totoo naman 'to, yung mga kababayan natin pagka hindi namigay ng ayuda ang kanilang pamantayan ng pagtulong o di kaya pamantayan na nagtatrabaho ang isang politiko, di kaya public official, yung namigay ng ayuda. Pag hindi namigay ng ayuda, hindi trabaho. Ganyan nung pamantayan ng iba nating mga patay gutom na mga kababayan Nakadepende sa ayuda Kaya ako sa inyo, ito lang mga sasabi ko sa inyo mga kababayan. Wag ho tayong pag may politikong namigay ng ayuda, lalo na ngayon during the campaign, namigay ng ayuda, namigay ng pera, o kaya namigay ng mga dila-dilata, lalo na yung spam, maniwala kayo sa hindi. Pag huyan nakaupo, sigurado niyang kaliwat kanan ng katkungan dyan. Kaya nga sana, mamili tayo na maayos. Huwag naman po sana tayo laging ganyan. Kasi tuwan-tuwa na kagad tayo. Ito there is nothing wrong ang tumulong. Bakit to kanyo? Wala namang masamang tumulong. Okay lang sana tumulong kung nanggagaling sa sariling bulsa natin yung pagtulong. Diba? Sasabihin ng iba dyan, bakit yung sinasabi mong tatakbong mayor, galing naman sa bulsa niya yun. Oy, wag kayong ganyan. Tandaan ninyo, representative ngayon yun. Party list representative yun. Ibig sabihin na sa gobyerno yun. Yung pautot na ibinenta yung kotse. Pautot lang yan Diba? Tandaan nyo, nagpapasahod sa kanya. Kung ano man nang meron siya ngayon, okay? Galing mo sa tax natin. Kaya hindi ko sinasabi, again hindi ko po sinasabing ninakaw niya yung pera. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ko rin sinasabing may ginawa siyang proyekto at kumatkong siya. At yun ang ibinigay niya sa taong bayan. Wala ko sinasabing ganun. Okay? Wala. Ngayon pa man, since ikaw ay nasa gobyerno, mapapag-isip ang taong bayan. Lalo na congressman ka ngayon. Tapos mamimigay ka ng ayuda. Ang tanong, dapat alamin natin kung meron ho ba yung kapatid, kamag-anak, jowa, sugar baby, na nasa contractor, di ba? Contractor, di ba? Alamin natin, siguraduhin natin. Kasi baka mamaya, yung pinamimigay din niya, galing din naman sa tax ng taong bayan. Nako po, kaya hindi maganda yan. Dito, tingnan ninyo ito tandaan ninyo, walang hawak na pera si VP Sara Duterte. Nire-refer na lang niya sa DSWD. DSWD, Gatchalian. Pwede mo naman sabihin na, galing ito sa gobyerno ni Marcos Wala namang problema Diba? Hindi, walang problema. Galing ito sa Bagong Pilipinas. Pwede sabihin mo, di ba? Ang importante, okay? Ang importante ay nakatulong ka. Yun ang importante. Nakatulong ka sa mamamayang Pilipino. Hindi mo tinulungan porket galing sa opisina ng OBP. Kung gusto ninyo, di sabihin nyo, iklaro nyo doon sa tutulungan nyo. Hindi yan galing sa Office of the Vice President galing yan kay Bongbong Marcos. Galing yan sa Bagong Pilipinas. Hindi naman yun ang concern ng aming BP. Ang concern ni BP Sara Duterte, tulungan ninyo. No matter what, kahit kanino galing yan. Kasi nga, tandaan ninyo, ang mga Duterte, kahit noon pa, matulungin talaga sila ang Davao City. Kaya nga pagka may mga relief, di ba? Ano sinasabi? Nakasulat doon, From
the people of Davao City. Wala kang makikita nagbigay sila ng ayuda at sinasabi nilang galing sa mga Duterte o Tingog party list. 'Di ba? O kung ano mang party list, nanggaling talaga sa from the people of Davao. O yan, 'di ba? So ganun sila eh. Hindi na importante kung kanino galing, importante matulungan. VP Sara Duterte. Halimbawa na raw ang paghingi nila ng tulong sa mga naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Wala raw silang naasahan sa DSWD dahil hindi raw kaya ng ahensya ang mass payout o maramihang pagbibigay ng ayuda. Pero nagagawa naman daw ito ng DSWD sa ibang lugar kasama pa ang ilang politiko. Wala rin daw malinaw na paliwanag ang DSWD kung bakit hindi nila mabigyan ng ayuda ang mga inilalapit sa kanila ng opisina ng bise. Grabe, Noong Lunes, dinikdik ni na Senator Bongo at Senator Amy Marcos si Gatchalian sa umano'y pamumulitika ng ayuda. So ayan, nabuking ng Senado na namumulitika talaga ng ayuda. Etong DSWD, hindi maganda yan. Gago! Oh. Naku, alam ba yan ng ating Pangulo? O baka naman ang may alam lang po niyan si Tamba. Naku, hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Itinanggi ng kalihim ang pangisnab nila sa mga request ng OVP. Hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika? Hindi raw porket ni-refer sa kanila ng isang ahensya ay automatic na Ito ang dahilan ni Gatchalian, hindi daw porket galing sa isang ahensya ay sigurado makakatanggap ng ayuda. Hindi talaga. Except kung galing yan sa HOR, sa House of Representative. Nako. Ibigyan na agad ng ayuda. Sumasailalim daw sa verification ng mga benepisyaryo. Sa bagong pahayag ni Gatchalian, sinabi niyang mga rehistradong social worker at hindi politiko o opisyal ng DSWD ang sumusuri sa listahan ng... Ito naman si Gatchalian. Ang tagal ng kalakaran niyan eh. Ang tagal ng kalakaran niya, referral na yan. Alam mo, 6 na taon po kaming parte. Hindi naman parte ako yung aking boss na si Mocha na parte ho ng OFW. Meron pag referral. I mean, kasi bakit to? Ano ba ibig sabihin ng referral? Halimbawa, OFW humingi ng tulong sa OWA nung time ni Mocha noon. Gagawa sila ng surat, i-refer nila dito sa ahensya ng gobyerno nito. Ibig sabihin, i-direct nila doon sa ahensyang tutulong. Bakit ginagrant yun? Ibig bang sabihin yung palakasan? Hindi naman po. Ginagrant yun kasi ang nagve-vet ng tao na yun, halimbawa yung OFW na yun, ay yung ahensya na OWA. So legit ito na OFW. Lehitimo itong talagang nangangailangan ng tulong. Sila yung nagbe-vet, tapos gagawa silang sulat, i-refer nila sa ahensya ng gobyerno. Ganun yun. Hindi ibig sabihin palakasan, 'di ba? Kaya nga, ibig sabihin ba masama yun? Hindi ho. At least, nababawasan ng trabaho ng DSWD na vinivet pa nila yung tao kung ito ba lehitimong nangangailangan o baka naman humihingi lang pang sugal. Kasi uso-uso ngayon yan yung mga naghihirap dahil sa sugal, sa online. Naku po. Ingat kayo dyan mga kababayan ha. Ang dami kong kakilalang nalululong sa sugal. Ubus ang pera, panayang utang. Walang biro mga kababayan. Ang daming pera, nakakabili ng iPhone na yung pinaka-latest iPhone pero panayang utang. Diba? May kilala ako. Nakabili ng iPhone pero panayang utang. Anak ng tutsang kalabaw. No, dahil saan? Sugal. Ayudahan. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DSWD sa OVP para linawin ang issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enrique. Ayan ang dapat talagang bantayan na. Ito, alam niyo ito mga kababayan, ito ang hearing na may silbi. 'Di ba? Hearing na may silbi ho yung ganire, yung alam mo yun, hindi yung hearing para lang masabing naghi-hearing, ginigipit lang ang mga Duterte. Yung Quadcom, alam mo yun, na naghi-hearing, wala namang pakinabang ang taong bayan. Yun ang totoo, yung mga ordinaryong Pilipino walang pakinabang do sa
Sorry naman. Doon sa punyetang hearing na yan. Pero ito, pag hearing sa Senado, kahit pa paano merong pakinabang. Bakit to? Pag nasolbo ito, siyempre kung ikaw si Gatchalian, matatakot ka na ngayon tumanggi sa mga humihingi ng tulong. Sino hong nakikinabang doon sa hearing? Taong bayan. Diba? Sino nakikinabang sa hearing sa Quadcom? Yung mga kamay. Anong kamay? Yung mga kamay nila nagkaka-Rolex, ganun. Di ba? Yung mga sapatos nila gumaganda. Bakit? Ang nakikinabang yung mga congressman lang. Kasi bakit? Basta tirahin nyo si Duterte, akong bahala sa inyo. Tirahin nyo si Duterte. Si VP Sara Duterte, idiin nyo si Bato. Idiin nyo si Senator Bongo. Akong bahala sa mga Rolex nyo. Akong bahala sa mga sasakyan nyo. Yung mga sapatos nyo, yung mga sinturon ninyong tigsi 50,000 sinturon. Ang lupit Di ba? Ganun Ganun walang pakinabang, ika nga. Kayo mga kababayan. Eto ho ba sa tingin ninyo? Tamang pangyayari pa ho sa bayan natin. Tama pa po ba yung ganyang klaseng galawan sa ating bansa? Yung tipong talagang pamumulitikang nadadamay na yung mga ordinaryong Pilipino. Kawawa naman. Kawawa ho. DSWD, maawa naman kayo. Wag naman po ganyan. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka